Ito ang tinawag na amphibious trike salamander, na likha ng automotive customizer na si Atoy Liave. Kita nyo naman, pwede sa lupa at pwede rin sa tubig. Nagamit na nga nila ito noong bumaha dahil sa bagyong Karina. Lumulutang kasi yan sa tubig. Ang salamander kasi, nung binuo namin yan, our cost is only 100 plus thousand para mabuo namin yung prototype. That's a final prototype. Pero before that final prototype, we spent 8 million plus na to have that salamander working, especially the buoyancy. Kasi yung buoyancy, number one na importante yan. Dahil pag pumunta ka sa dagat or mag-rescue ka, kailangan 6 people nakasakay doon, kahit i-wave mo ng i-wave yan, dapat hindi tumaob. Kwento ni Atoy, taong 2015 pa nila inilunsad ang amphibious tricycle dahil sa matinding pagbaha nang tumama ang bagyong Ondoy noong 2009. Nag-start lahat yung passion namin sa salamander. Nung Ondoy kasi about 10 years ago also, 10 or 11 years, maraming namatay. So nagulat tayo lahat sa situation na Kaya angkop talaga itong ibiyahe kahit bumabaha dahil parang nagiging bangkayan sa tubig. Kakasya rito ang 6 at may compartment pa para sa mga gamit para hindi mabasa. Pwedeng electric engine o combustion engine ang ikabit. Kaya nitong tumakbo ng hanggang 80 kilometers per hour kapag sa lupa at 11 kph naman kapag sa baha. doon sa project na yun. Tapos 6 people, can 6 people at the same time, it can move around the city. Ang ano niya kasi para siyang tricycle. Para siyang imagine mo tricycle na pwedeng sa land and pwede rin sa water. 3 taon daw bago nila mabuo ang Salamander Tricycle. Sa ngayon, prototypes muna ang meron sila na nagagamit ng kanilang mga kabarangay sa Paltok, Quezon City. Marami raw ang nagpahayag ng interes na bumili mapa-local government units at maging sa ibang bansa. Pero aminado siyang hirap sila sa mass production. I would say 90+% of the local government are very interested with our salamander, but nobody wants to invest on the financial side. Ang lagi na sinasabi sa amin, Atoy, kung sakaling nag-mass production na kayo, let us know. Siguradong order kami ng maraming yan. In fact, they want to order immediately. So what we need is somebody who can invest to have our own factory, to have our own facilities, to have our own tao, engineers, to have that spare parts para mabuo mo siya ng mura. Ang malikhaing isip na gustong makatulong sa kapwa, kaya talagang makagawa ng pagbabago. Kailangan lang din ng suporta para ito ay maipatupad. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang Salamander Tricycle kasama si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, napanood ko dun sa report mo, sabi ni Atoy, maabot na sila ng 8 million pesos sa pag-develop nitong Salamander, no? Mga magkano pa ang magagasta nila para magkaroon na ng mass production at mapakinabangan na yan ng mga tao? Actually, Pops J, kaya siya umabot ng 8 million kasi nagkaroon nga din sila ng trial and errors sa loob ng 3 taon na ginagawa nila tong Salamander Trike. Talagang nagsimula sila sa 100K, tapos nagkaroon na ng patong-patong kasi nga kailangan nilang matest kung gumagana nga ba talaga. Research and development yan, R&D. So tinitingnan nila na kung magkakaroon man sila ng mass production, baka aabutin pa ng another million. Kasi ang sinasabi din nila, ang presyo pag ito ay binenta, baka umabot ng 295,000 pesos hanggang 495,000. Ang pinakamahirap at pinakamagastos naman sa pag-develop, lalong-lalo na ng mga transportation, itong tinatawag na R&D, ano? Trial and error nga yan, tama ka. Pero 2015 pa raw ito inintroduce sa merkado. Pero anong mga improvements na ang kanilang mga ginawa? May mga adjustments ba sila binago? Actually, Pops J, wala naman daw silang binago, pero patunay na yung 9 years na gumagana pa rin siya. Simula 2015 hanggang ngayon, 2024. Ganun katibay? Yes. Na gumagana pa rin talaga siya at kaya nga din medyo naipakilala ulit itong Salamander Trike dahil nga nagkakaroon na ng mga bagyo ulit ngayon sa bansa na ginamit nila noong nakaraang Karina doon sa Barangay Paltok sa Quezon City. Dahil napapanahon ang mga problema sa baha, kaya ba nitong sumuong sa mga malalalim na binabahang lugar talaga?
Yes, Pops J, kahit Oo. gaano daw yan kalalim, talagang lulutang at lulutang. Kahit sa maduming tubig, ha? Yes, Pops J. Kahit halaman Oo. o kaya basura pa ang daan na Oo. talagang ginawa nilang perfect itong salamander trike para nga maligtas nila yung mga tao din kapag panahon na ng baha. Kahit ganun ang mga kondisyon, ano? Kamusta naman nung ginamit nila ito sa binaha sa Quezon City? Ayun nga, Pops J, nasabi ko kanina na ginamit ito sa Barangay Paltok kasi Okay. doon daw nakastay or doon siya nakastay si Atoy. Gaano kalalim ang baha? Tsaka anong mga obstacles ang sinuong nila? Nung nakita natin nga sa internet, Pops J, yung baha doon sa Paltok, parang umabot din ng tuhod. Tuhod, okay? Yes, pero sa ibang bahagi nga ng Quezon City, baka nung mga dinaanan nila, umabot din ng 3 levels. Oo. Yung 3 levels of Lubog. Yung sa, Oo. yung sa lubog ng baha. Oo. Kaya ayun, ginamit nila ito halos gabi na. Kaya hindi na masyadong nabigyan ng pictures dyan, pero talagang ginamit na nila, nilabas na nila para nga din daw makatulong sa pagpapa-evacuate. Wala naman na tayong ibang detalye na nakuha, pero ito na, yun talaga yung goal nila at gusto nilang gawin habang may baha nga dito sa Quezon City o kung nasaan man yung salamander trike. Alam mo si Atoy, madalas ko mapanood dito sa social media, no? Madalas siya mag-vlog ng kanyang mga ginagawa, kino-customize na ng mga van, mga luxury vehicles. Pero may mga ganito pala siyang sasakyan na ginagawa, pang utility. Yes. Oo, matagal niya na bang ano bang background ni Atoy? Actually, Pops J, ito daw kasing Atoy Customs na business niya ngayon, Oo. nagpa-partner sa Rescue Boy. Okay. Itong Rescue Boy, para siyang foundation na ang members daw ay barkada niya. So, nagsama-sama daw sila para gumawa ng mga rescue materials. Hindi nga lang daw, salamander trike yung nagawa nila. Minsan, may ginawa din silang face shield na pwede sa, yung mga cheap lang na very affordable. Tapos yung mga alcohol dispensers, ginagawa din nila. At ito, Pops J, kailangan nilang abangan. Meron daw sila ngayong ginagawa na bangka na pwedeng hatiin into 3 pieces at gagamit sila ng electronic energy para magawa yun. Pwede mong isakay sa isang sasakyan, yung bangka, at doon mo na lamang i-assemble doon sa site. Pops J, para nga daw hindi rin mahirap na tinutulak-tulak pa yung bangka na kailangan gamitin, lalo na kapag mag-evacuate sa baha. Correct. Amy, may mga LGU nang interesado sa salamander tricycle, tama ba? Yes. Ang problema na lang ay mass production, which entails a lot of money, no? Pagka magpo-produce ka nito. May mga sumusuporta na ba kay Atoy? O kung may susuporta, magkano ba tingin nila na maibebenta ito sa merkado? May binanggit kang halaga kanina. Yes, Pops J, ayun nga, gaya na nasabi ko kanina. Around 200 to 300,000. Yes, 295,000 to 495,000 yung okay. isang unit ng Hanggang 400,000. salamander trike. Pero yun nga, nasabi din sa akin ni Atoy dun sa interview na marami ng interesadong bansa, gaya na nga lang ng Thailand, Vietnam, mga Southeast Asian countries din. Pero gusto niya daw talaga Pilipinas. na mauna dito sa Ayun. Pilipinas. Oo. Kaya ayun, hinihintay niya na lang din talaga na may tumulong sa aspetong pinansyal kasi Correct. nga medyo mahirap na magkaroon ng mass production, lalo na kasi takot din siya na baka Malaking sugal makuha din yung kasi. ideya Oo. o kaya magaya din talaga yung prototype na ginawa At nila. simula ng mass production sa ibang bansa, sa labas. Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.